Hello, what's up mga sangkay? So, ito po ay balita patungkol po sa global news at syempre patungkol po sa Israel laban po sa Hamas. Ngayon mga sangkay, mayroon po tayong update na itong Palestinians, yung mga civilian na Palestinians kasama po ang mga foreign nationals, mga taga-ibang bansa na naroon po sa Gaza ay tumatakas na po sa kamay raw nitong Hamas. Well, tingnan po natin mga sangkay. Pero bago po tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa ibaba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Ito nga po ang balita ngayon, na matapos nga po ang matinding pag-atake, okay? After po ng matinding pag-atake ng Israel, ngayon, nakubkub po nila yung isang malaking headquarters nitong Hamas. At dahil po sa pangyayari ito, mga sangkay, marami po ang nasa kote. Ngayon, marami po sa Palestinians na nasa Gaza mismo ay napilitan na pong umalis at hindi na po sumunod sa sinasabi ng Hamas na magstay doon. Kasi alam nyo naman mga sangkay na ang gusto po talaga ng Hamas, mga sangkay, ay itong Palestinians ay mapanatili po sila doon kasi ginagawa po nilang panangga sa mga racket ng Israel. Anyway, bago ang lahat mga sangkay, kaklaro lamang po natin para po hindi ma-misinform ang iba. Ang kalaban po dito ng Israel, hindi po Palestinians. Ulitin ko, ang kalaban po ng Israel ay hindi po Palestinians. Sila po ay ang Hamas. Ulitin ko, Hamas po ang kalaban, Hamas terror group, hindi po mga Muslim, hindi po ang Palestinians. Okay, kasi may mga iba po, nag-iiba po yung iba po yung interpretation Akala po nila, mga sangkay na pag sinabing Hamas, automatic Palestinians. Itong Hamas mga sangkay, may mga involved po dyan na hindi naman talaga Palestinians. Okay, pero karamihan po sa kanila, Palestinians. Kaya nga lang mga sangkay, ang ginagawa po nila, ginagawa po nilang panangga ang Palestinians. No? Sa mga bala o sa mga racket ng Israel. Ngayon mga sangkay, dahil nga po nakubkub na ng Israel, ang isa sa malaking kampo, sa ilalim ng lupa yon mga sangkay ng Hamas. Ito na po ang nangyari. Nag-alisa na po yung marami sa mga tao doon sa Gaza. Today, thanks to concerted American leadership. Okay, ito po ay si President Joe Biden. Nakalagay po dito at least ang hinighlight dito mga sangkay yung 320 foreign nationals. Okay? Including 20 Australians and some Americans na tumawid na po papuntang Egypt. Okay, ito po yung Rafah border. Matapos daw po ang deal between Israel, Egypt, and Hamas. Ito na po ay napakalaking crowds na nag-gather po doon sa Rafah at patawid na. Yan, mga sangkay, may mga foreign nationals, meron din po mga Palestinians. So, magandang development ito mga sangkay. At least, kung mapapaalis po doon lahat, ang Palestinians, wala na pong maipapanakip butas itong Hamas. Kasi ang ginagawa po nila, kapag may mandadamay mga sangkay na ginagawa po nilang panangga ng mga Palestinians, sinisisi po sa Israel. So, kung wala na pong tao doon, Hamas na lamang po talaga ang makikita ng buong mundo na kalaban. We're in a situation where safe passage Yan. for wounded Palestinians and foreign nationals to exit Gaza. Ayan na. Ayan na, mga nakikita nyo, mga patawid po yan, mga sangkay. Paalis na po dyan sa Gaza. Started. The American citizens are able to exit today as part of the first group of probably over 1,000. We'll see more of this process going on in the coming days. Working non-stop to get Americans out of Gaza as soon and as safely as possible. Okay, ang tinutukoy dito ni Biden yung mga kababayan nila. This is the result of
intense and urgent American diplomacy with our partners in the region. I personally spent a lot of time speaking with the Prime Minister Netanyahu of Israel and President Sisi of Egypt and others to make sure that we could open this access for people to get out. Ayan na mga sangkay, medyo magandang development kasi no, napaalis na po doon ang karamihan. So, ang focus dito ng Biden, mga sangkay, ay yung mga kababayan po nila. Pero sa kabuuan, marami po doon mga foreign nationals, okay? Kasama po yung mga Palestinians na tumawid na po. I want to thank our partners in the region, and particularly Qatar, who've worked so closely with us to support negotiations to facilitate the departure of these citizens. At the same time, we're continuing working to significantly step up the flow of critical humanitarian assistance into Gaza. The number of trucks entering Gaza continues to increase significantly, but we still have a long way to go. Grabe, no? Ang di ko lang magets kasi yung US, may malaking problema pagdating po sa financial. Pero, tinutulungan pa rin po nila ngayon yung Gaza, yung mga wala na po doon sa mismong epicenter ng bakbakan mga sangkay. Doon sa north. Papunta lang po kasi sa south ang karamihan ng crowd. The United States is going to continue to drive humanitarian support for innocent people in Gaza who need help, and they do need help. We're going to continue to affirm that Israel has the right to responsibility to defend its citizens from terror, and it needs to do so in a manner that is consistent with international and humanitarian law. Ano, dami mga sangkay, mga patawid o tumatawid na po yung iba. Large crowds of Rafah crossing as border opens for foreigners. Dami, no? Ito may mga Palestinians, meron din pong mga foreign nationals. Ayan mga sangkay, nasa 7,500 foreign nationals to reportedly leave Gaza in 2 weeks. So ito po yung good news, no? Yan o, field hospital set up in Egypt. Okay, dahil nga po sa napakaraming nadamay sa bakbakan na ito. Kasi nung una pa lang talaga nag-warning na po ang Israel, di ba? Sinabi na po nila na umalis na po doon lahat kasi magiging matindi ang kanilang aksyon. Meron pong isang matinding opensiba laban po sa Hamas. At ang hirap po kubkubin talaga ng Hamas kasi nasa ilalim po sila ng lupa. Sa ilalim po ng syudad, napakaraming civilian. Ito mga sangkay, dito nyo makikita talaga, wala pong magandang intensyon itong Hamas, kundi madamay itong napakaraming Palestinians at mga foreign nationals na naroon. Ang ginagawa po nilang shield, o ginagawa nilang panangga ang maraming Palestinians na nasa ibabaw ng kalupaan ng Gaza, samantalang sila ay nasa ilalim. Pambihira, no? So, ito ay magandang pangyayari ngayon na marami na po sa mga foreign nationals ang patawid na po, ang iba nakaalis na mga sangkay at mga Palestinians na nakasurvive mula po doon. At sana po, lahat na po sila mga sangkay kasi mahihirapan po talaga ang Israel at may mga madadamay po talaga dyan kapag hindi po talaga sila umalis.
Kasi hindi naman po pwedeng, nakita nyo ba, ewan ko kung pwedeng ipakita dito yung video, susubukan ko mga sangkay kasi maselan po sa YouTube. Grabe yung pag-ataking ginagawa ng Hamas. Di ba, nasa loob po ng syudad, nasa ilalim ng syudad yung kanilang kampo. Meron po silang mga lagusan sa iba't ibang bahagi ng Gaza, malapit po sa Israel. So doon po nila ginagawa yung kanilang mga aksyon. Kaya naman mga sangkay, napipilitan po ang Israel kapag nasagap po nila yung nakita po nila sa impormasyon nila o kung anumang via signal na ginagamit nila, mga sangkay, na andun yung kalaban, napipilitan po sila magpaulan ng rocket. Ang problema doon, nasa ilalim ng lupa at ang ibabaw, mga sangkay, yun po yung may mga civilian. No? Ginagawa pong panangga nitong Hamas. So, I hope and I pray na sana po makaalis na po lahat ng Palestinians dyan sa Gaza. At ngayon mga sangkay, marami naman na po ang nakalikas na and I hope magtuloy-tuloy. So ano po ang inyong komento tungkol po dito mga sangkay sa pagtakas ng maraming Palestinians at mga foreign nationals sa Gaza sa kamay ng Hamas? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.